lulod po tayo, tandaan ang paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Yaon ang sa tuwina'y sinasambit at sa tawa'y pinababatid upang ang tuwirang sa kanya'y magdama o dili kaya ay makadama. Malulubos ang paniniwalang Diyos Amay buhay sa tuwina. Mga minamahal, halina kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Dakila ang Ama. Sa bawat araw, ang kaganapan sa buhay ng tao ay meron bang nakakaalam? Walang sino man ang may gustong siya ay magkasakit, mahirapan, o masaktan. Na ang sabi nga kung minsan sarili mo ng pagkatao, nasasaktan mo pa, di ba? Katulad ng halimbawa kumakain ka, hindi mo sinasadya, hindi mo ginusto, bigla mong nakagat ang kutsara. Ikaw mismo, sinaktan mo yung ngipin mo, gilagid mo, biglang uuga. Ano nga ba ang magaganap sa buhay ng tao na alam niya? Katulad ng kapalaran, sino ba ang mag-iisip na halimbawa, lumaki ka sa hirap, pinanganak ka sa mahirap, nasa iyong pagsusumikap ay balang araw ikay uunlad at yayaman, o pinanganak ka sa kayamanan, ng magulang mo ay nag-uumapaw, sa hindi mo namamalayan, musad ang panahon, naghihirap ang magulang mo, wala ka namana ni anuman. Iba-iba nga ang kaganapan na hindi kayang liripin, ngunit ang pinakamasarap na maganap sa buhay ng tao, yung nakilala mo ang Ama, nadama mo siya, na siyang nagpatatag, nagpatibay ng loob mo, nagbigay lakas at sigla, para mapili mo kung ano ba talaga ang gusto mong piliin. Yung dating ikaw o ang panibagong buhay na isinilang ka sa Espiritu niya. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Diyos? Paano nga ba tatatag ang tao sa kanyang kahinaan, sa kanyang karupukan? Kapag nanaig ang pagkatao, tunay na mahina. Kapag pinairal ang pagkatao, madaling panaigin ang sarili. Halimbawa ay, sa bagay, may minimithi kang bagay
na gusto mong makamtan, kahit maghirap ka sa paghahanap buhay, mabili mo lang yun, di ba ga? May pundar mo lang yun. Na kung minsan naman, kung kailan mo na ipundar, tsaka nawala kwenta yung buhay mo. Nakamtan mo yung sakit, nagkasakit ka, hindi na nalasap yung sarap ng tinamasa mo. Iba't iba nga ang nagaganap sa buhay ng tao. Ngunit kung mapagtatanto lang ng tao kung ano nga ang sarap na dulot ng Ama sa buhay ng bawat isa, na sa simpleng buhay, ang saya, ang ligaya. Na kung magsusuri ang lahat, magkaisa lang ang magkakasama, nagmamahalan, masaya na, di ba? Sino ba ang magkakasama na nagkakaisa, nagkakaunawan, nagbibigayan, nagmamahalan, na nahirapan ang damdamin ng bawat isa? Meron baga? Wala. Subalit, paano nga ba kayang magaganap na halimbawa ay mahalaga ang kapwa mo sa'yo, na ikaw rin ay pahahalagahan niya? Halimbawa, ikaw ay nagpahalaga sa anak mo, na ikaw rin ay pahalaga niya. Halimbawa, nagpahalaga ka sa asawa mo, na ikaw rin pahalaga niya. Nagpahalaga ka sa magulang mo, pahalagahan ka rin ng mga anak na taturingan. Lahat ang pagpapahalaga ang pinaka mahalaga. Kung minsan, mahalaga ka, mahal na mahal ka. Subalit yung kahalagahan ng pagkakaalam mo, ay hirap naman ang naidudulot dahil nga doon sa karupukan at tukso. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ano ba ang ibig ituran? Sadyang kapag nagbilang tao ka, ang hirap-hirap talagang unawain. Subukan yung magnilay kayo. Nasa pagkatao kayo. At ang pinagninilayan nyo, ba't ganun? Ba't ganyan? Ba't ganun? Ba't ganyan? Mahihirapan kayo. Manlalambot kayo, magugulumihanan kayo. Subalit, kapag sa pagninilay nyo, kasama nyo ang Espiritu na nangungusap sa inyo, nalalabanan ninyo ang papasok na litong-lito na nakakagulo ng isip at nakapagpapahina ng loob. Buhay ba ang Diyos? At siya ang nais ng Ama na kamti ng lahat. Mga minamahal, maunawa-nawa lahat ng tao ang larangan ng kabanalan at makatalima nawa lahat ang tao sa kalooban ng Ama, upang ang lahat ng bawat isang anak niya ay matutong magalak at masiyahan sa buhay nila. Tulad ng na-stroke ka, halimbawa na-stroke ka na, binigyan ka ng pagkakataon, pinasigla ka, pinalusog ka, inabuso mo, kasakit ka uli, inabuso mo na naman, kasakit ka uli, inabuso mo na naman, hanggang kailan kaya matatapos ang pang-abuso ng tao sa sarili? Kaya napakahirap magpakatapat at magpakatotoo kapag sarili mo lang ang gagawa. Kaya ang nais ng Ama, kilalanin at makilala ng tao ang kanyang espiritu. Mula kay Juan, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Yaon ay ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. Maliwanag ang katotohanan. Ngunit paano nga ito mararamdaman ng lahat? Nais naman ng lahat ng tao ay magalak, masaya, malakas, masigla, maligtas.
at tamasahin ang buhay na walang hanggan. Subalit hindi nga lahat ng nagnanasa, katulad din sa pagkain. Halimbawa, gusto mong kumain, ayaw mo namang mapagod magluto. Ang gusto mo ihahain na lang sa'yo, isusubo na lang sa'yo. Ganun ang tao. Ngunit, kung masipag ka at nagmimithi ka talaga makain mo ito kahit ikaw magluto, magpapagal ka, lulutuin mo yan para makain mo kung mailuluto ka. Kung minsan gusto mo, makuha mo itong halaman na ito. Basta mo na lang bubungkalin, walang paalam, hindi mo alam kung kanino yan. Ganun ang buhay dito sa lupa. Ngunit ang Ama, sa tuwin ay paalala niya, ang lahat ng pahatid niya ay Kanya. At ang lahat ng binigay niya ay Kanya. Hindi siya nagbibigay ng hindi Kanya, hindi siya nagpapahatid ng di Kanya. Ang pahatid niya lagi at sa tuwin ay sa Kanya nagmula. Pahatid na banal na salita, pahatid na mabubuting gawa, pahatid na mga biyaya na sa mabuti nagmula. Ngunit, sino nga kaya ang magtatamasa na magalak na kantin nito at pahalagahan tulad ng kanyang espiritu? Mga minamahal, ang nagpapakasakit, nagsusumikap na makatalim at makasunod sa kalooban ng Ama, patuloy na tumutupad, patuloy na nagnanasang tupdin at gawin ang mga bagay na kalooban ng Ama ang dapat maghari. Subalit, yaon namang mga kapwa-tao na hindi makaunawa at hindi matanggap kung anong ginagawa mo, hindi nila kayang tanggapin at hindi nila kayang unawain ang lahat ng bagay na ginagawa mo, makabubuti, hindi lang sa iyo, hindi lang sa ilan, hindi lang sa kailan, at magpakailan paman. Mga mahal, naramdaman na ba ninyo ang kayo na bagot? Naramdaman na ninyo na kayo ng lambot? Naramdaman na ninyo kung kayo ng hihina? Nararamdaman ninyo kung kailan kayo natutuwa? Sino nga kaya ang magiging masigasig na maglingkod ng tapat at totoo kung ang bawat paglilingkuran ay makikita mo na pagkatapos ng ginawa mong mabuti, ang dulot pa sa iyo ay di maganda? Wala, di ba? Kaya mga mahal, huwag niyong sayangin ang pagkakaloob ng Ama sa anak na ibinaba upang ipakilala ang kanyang mabubuting salita at gawa, upang mapatotohanan siyang kaligtasan at buhay, upang maramdaman na tunay ang kanyang pagmamahal, upang magpakilalang siya ay katotohanan at katapatan. Kay buti ng Ama, dakilang walang kapantay siya, na kung mararamdaman lamang ng bawat isa, magsusumakit, magsusumikap ng masakit sa kapwa niya, ay di gagawin kahit kailan. Sapagkat ang bawat sarili ng tao, may kanya-kanyang kaloob, may kanya-kanyang lakas, at may kanya-kanyang panuntunan na sinusunod. Subalit dapat ang maging lakas ay mula sa Ama. Ang panuntunan ay masunod ang Kanya. At ang mga layunin, magadhika at magmithing ang Kanya, ang tularan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kung minsan hindi mo nga kayang liripin at maunawaan ang iyong ginagampanan. Halimbawa, isa kang lingkod, nagpagalak ka sa kahit di kay pagal na gusto mo pa rin makaaliw, magbigay ng kasiyahan. Subalit, sa sarili mo, ang dulot sa'yo ng kalaban pagkatapos mong naglingkod ay lumbay. Bakit po?
Kaya kapag nanghina ka at talagang inisip mo lahat, talagang hindi ka makapaglilingkod ng tapat, ano? Pwede namang maging malusog, pwede namang maging masigla. Nasabi nga, ang bawat nagpapakasakit at nagsusumikap katulad ng gawain ito, bilang sang apo kunching, hindi ka pwedeng mga twiran, hindi ka pwedeng magdahilan na pagod ka na, gusto mo makaaliw, inaantok ka na, gusto mo makaaliw, gusto mo magpahinga, gusto mo makaaliw. Subalit, kung magbibilang tao ka, talagang makapagtatanong ka sa Panginoon. Subalit, alam niyo po ba kung ba't hindi ka makapagtanong? Doon sa binibigay niyang sigla, na sa kabila ng mga dinadaanan mo, pinagdaraanan mo, naroon pa rin ang kanyang pagmamahal na nakikita mo kung paano ang kalinga. Dumalaw ka sa may sakit, iwanan mo yung pulong, yung meeting, kahit malayo. Pagdating makipag-vigil ka pa, butin ka ng anong oras. Pagkatapos gigisingin ka ng siyang paggising na kung paano ka nag-aliw ng masakit. Meron kang dapat din na asikasuhin. Ganun ang buhay. Kaya, doon naman pumapasok yung kung sa dating buhay mo hindi mo kaya. Sigurado, mababagot ka, maiinis ka, ang lalambot ka, manghihina ka. Maraming hindi ka dapat balikan sa dating buhay mo. At alam niyo po ba, kung ano yung pinanghihinayangan ko, yaon. Kaya lamang ako nagpapatuloy na sa panawagan ng Ama ay ayaw kong makasubok siya sa akin. Ngunit, pag nagbilang tao ka at nawala ka sa destinasyon ng inalis yung espiritu, pinagbilang tao ka, doon ang papasok yung bakit? Papaano? Di po ba? Kaya, mayroon palang humihina nga ang espiritu. Mayroon palang nakahihina nga ng espiritu. Kaya mga mahal, hingin ninyo ang espiritu ng Ama, ang siyang patuloy na maghari at manguna. Ang isang manggagamot, nangangailangan siyang malakas, malusog, para makagamot siya sa mga may sakit. Ngunit kahanga-hanga ang mga nanggagamot na katulad nga nung isang dinalaw ko, na ang sabi nga ay, yun pong doktor ko ay may cancer din sa, kay cancer patient din po siya. Tingnan mo nga siya, cancer patient siya, pero nanggagamot pa rin siya. Na, doon ko naman po nakita yung katotohanan na dahil siya mayroon ding karamdaman. Hindi siya mapamilit. Katulad nung pasyente na yun na ang sabi, kailangan na saksakan ng dugo. Kasi pag hindi sinaksakan ng dugo, pababa na ng pababa ang platelet niya, baka magsisipa. Pero matibay, pinatibay ng Ama yung taong siyang lingkod niya. Nang sabi niya, hindi po, sige po pag itong magdamag na ito, hindi pa tumaas ang platelet niya, papasaksakan ko na po. At pagdakay, sumunod siya sa mga bagay na dapat sundin. Purihin ang Ama, kinabukasan, tines muli, tumaas. Ano po ang ibig ko sabihin? Palibhasa nga, doktor siya na may cancer din. O sige, kung yun ang pananampalataya mo. Subalit, pag patuloy, kailangan natin na ang lagyan. Purihin ang Ama. Sabi ko nga po, kabait naman niya. Mabuti hindi siya nagalit. O nga po yung iba magagalit na. Matigas ang ulo mo, iba ganito. Napagnilayan ko po yung suri ko po ngayon, nagnilay-nilay po ako. Napagtanto ko po lahat. Panginoon,
Tinugon po ako ng Panginoon dahil sa tanong kong, paano po yung mga wala? Kung tutusin yung tao na yon, yung lingkod na yon, may kakayahan din po na kaya niyang pasaksakan ng dugo ng anak niya, kaya niyang gastusan. Pero pinaglaban niya yung pananampalataya. Pinakita naman ng Ama na naig ang pananampalataya niyang matibay, nanalo ang Diyos sa buhay niya. At nagnormal. Nang sambitin ng Espiritu, manalig ka eka, makalalabas na kay bukas. Nakalabas nga. Subalit, medyo hilo-hilo pa na sinabi, sige manalig ka eka, tataas pa eka yan. At pag chinek up ka eka muli, inexamin ang dugo mo, normal na. Buhay ang Diyos. Normal na nga po. Kasi po, minsan nalilito po ako. Pagbilang tao ako. Nagkakaroon po ako ng kalituhan, aaminin ko po sa inyo, sa mga kaganapan na minsan sinasabi ng tao. Na kung hindi po ako binibigyang matibay na paninindigan ng Ama, baka hindi na po ako maglingkod eh. Bakit po? Doon na nga po sa salitang, kung wala kasyang pera, baka namatay na. Sabi ko, Panginoon, paano naman po yung mga hindi gumaling sa maraming ospital, maraming gamot, tapos dito sa tubig lang, kulay lang ng dahon, gumaling. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Nakakalito naman po. Katulad halimbawa ng sinimento na, andun pa rin ang bakli. Halimbawa, pinatingnan, sabi, sinimentohan. Alam niyo po kung ba't ako nagtibay? Noong una po ako maglingkod, eto dinadatal para na sa gayon maunawaan niyo po yung salita ng Diyos na napabahagi sa inyo. May danating na pasyente. Sinemento po siya. Nagsugat-sugat po ang kamay niya. Natinura ng Espiritu. Anak, tanggalin mo na yan. Patanggal mo na at mabubulok ang kamay mo. Hindi naman ka nagdudugtong pang maigi yung kamay mo eh. Kaya lamang huwag ka magpahamak. Sabi niya, kung magtitiwala ka at susunod ka lang para gumaling ang sugat mo. Doon po pinakita ng Ama kung paano yung salita niya. Ito po dinaratal niya. Gumaling niyaon, pati mga sugat niyang nagnanaknak, at naidiretso ang kanyang kamay. Nang unang pinagaling niya, ito po dinadatal niya, sapagkat ako po ay walang alam sa mga nakaraan ng ginamot. Isang pasyente na hindi kakilala, naglalakad patungong Valenzuela, Novaliches, sa bundok sa grotto. Naglalakad, nakaganyan ang matanda, may sombrero, yurong mo ang sasakyan mo, yurong mo anak, yurong mo, at tumapat ka, hintayin mo matandang iyan. Ang sagot ng kabiyak ng puso. Hindi po tayo pwedeng umurong, baka po tayo mabangga. Hindi, pasubali ko'y umurong ka. Sulong hindi ka mababangga. Tinapatan. Pinatanggal ang saklay. Tanggalin mo anak yan. Hindi naman yung kilala bilang sanga po kunching. Matanda. Yan ang pilay mo na yan, anak, ay matagal na. Subalit dahil matanda, paningin ay tao, matagal na nga Ako ay na-disgrasya ng motor, nagtitinda ako ng sweepy stick, naubos na ang aking puhunan. Gusto 30,000, wala akong ibabayad, kaya hindi na ako nakabalik sa orthopedic. O sulong iunat mo, itaas mo iunat mo, itaas mo Purihin ang Ama. Huwag mo na ang kakabit ang saklay mo. Lumakad na siya. Pagdating sa grotto, may nakasaklay na naman. Miika. Halika, Tanggalin mo saklay mo. Pinit-pihit. Ako po lumundag sa building namin.
kesa po eka ako'y ma-hostage kasi po eka'y pinasok ang aming building ng ganito, blank-blank. Kaya po napilay ako na matagal na po ako na hospital sa ganito. Pero hindi na po ako magme-mention. Pagpaumanhin po kung nasabi yung isa, orthopedic, pero hindi po sa paninira. Sapagkat may mensahe po. Hindi po ibig sabihin ay walang kwenta yung mga doktor na yan. Mahalaga po sila. Napakahalaga ng hospital. Huwag kayong magtawat, huwag kayong mag-isip ng masama. Mahalaga ang hospital, mahalaga ang tao, mahalaga ang mga manggagamot, mga doktor, mga gamot. Sapagkat mahal din yan ng Ama at binigyan ng talino para sila'y makapag-aral. Subalit, ano po ang puntos dyan? Pinakikita ng Ama walang perfect na gawa ang tao. Sapagkat kung may perfect na gawa ang tao, dapat walang mga nagaganap na kapinsalaan. Kaya ang nais lamang po ng Ama ay maliwanagan ninyo na ang umakyat at bumaba ay siyang sa inyo ay patuloy na nag-aadhikang. Kayo ay kumilalang lubos, tibayin ang pananalig, tatagan ang pananampalataya, upang anuman ang ginagawa sa inyo ng kapwa nyo, magdulot ng maganda, makapagdulot ng mabuti, at hindi kailangan yung salisalita, pagpapahamak, nakakapagpahamak, na nakakapagpalito, na kung pagninilayan mo, paano ngayong mabubuo at magaganap yung himala, yung tinatawag na himala at hiwaga, kung wala ngang gawaing nakakapaghimala at nakakahiwaga na gumawa ang Ama. Yan ngayon ang gawaing ito. Na kung sa malalim na pananalig ninyo at pagtitiwala, titibay ang loob nyo, tatatag ang loob nyo, lalakas ang pagtitiwala nyo, lalakas ang pananampalataya nyo. Ang bawat isa sa inyo ay makikinabang. Sa damdamin, doon papasok ito. Sa isip, doon ninyo makakamtan. Na kung wala kayong salapi, maaari kayong mabuhay din. Tulad ng nais ng Ama, na habang hindi dumaratal ang takda ng inyong kamatayan, may mga kaparaanan at pamamaraan siya. Na kung hindi nga sa kaparaanan at pamamaraan niya, anong karunungan nga ng taong walang pinag-aralan? Dito ngayon pumapasok ang himala, yung hiwaga na tinutupad ng Ama, na sa kabila ng kasalatan mo, sa wala ng pag-asa, kung may salapi ka man at yaman, na tinaningan ka na at wala ng pag-asa, ginawa na sa iyo ang lahat, habang may buhay ka, pinakikita ng Ama na may magagawa pa siya. Yaon ang ibig sambitin ng Ama sa inyong lahat, na kung kikilalanin nyo ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kahiwagaan, maliwanag niyang tinuran, anak, upang ang sumasampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas nito ang mga sumasampalataya, ang mga nananampalataya. Mga minamahal, patuloy ang pag-usad ng araw, patuloy ang paglaganap ng sakit, patuloy ang pagsasaliksik at pagtuklas ng iba't ibang uri ng sakit, kung anong pangalan, at patuloy din ang pagtuklas ng iba't ibang gamot para malapatan ang karamdaman. Nawa, matutunan ninyo ang tunay na susi kung paano sisigla, lulusog, lalakas ang kaluluwa at katawan. Sa gayon, mawawawaan ninyo ang gawain ito na hindi pagkatao ang siyang pinaiiral at pagkatao ang marapat pakinggan, kundi ganang espiritu at mga aral
upang mapagtanto nyo, may Diyos na bumuhay. May Diyos na buhay. May Diyos na walang kamatayan. May Diyos na pagdugtong ng buhay ay siya man din ang magbibigay. Na habang nabubuhay ka, maibibigay ang lakas, ang kalusugan, ang pagtitibay, ang karunungan, ang kaalaman, ang pamamaraan, at daan kung paano ka mabubuhay ng payapa at marangal. Sapagkat walang layo ng Ama, kundi ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, na marapat na masahin at kamtin ng kanyang mga anak dito sa lupa. Sapagkat habang nabubuhay ang tao, kailangan niyang mamuhay ng naayon sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban, kung tutupad at susunod lamang ang kanyang mga anak, tuwirang liwanag. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba siya? Mga minamahal, walang hanggan ang parangal at papuri ko sa Ama sa tuwing ang pagpapatutuon niya na siya'y buhay ay aking nakikita, aking nadarama at napapatotohanan ang kanyang kalinga. Bakit nga ba kay rupok ng tao? Bakit nga ba kay hina ng tao? Na sa katotohanan lamang po, yan ang talagang napakahirap gamutin sa tao. Na kapag ang tao ay pagkatao ang umiral, habang may nararamdaman, gusto'y gumaling, gusto'y makapagpagaling ang lahat ng dudulot sa kanya. Subalit, kapag nakalimot na naman, yun na nga. At alam niyo po ba, kung ano yung ayaw kong mangyari sa akin, yun na nga, yung ako'y manaig ang pagkatao ko. Sapagkat lahat tayo ay may kahinaan, may karupukan. Tama po ba? Ano po ang kahinaan natin? Sa pagkain, pag gusto natin, di natin naisip na makakahirap, makakasakit sa atin yan. Sa mga iniinom na masasarap, na kapag gusto natin, wala tayong tutol sa mga bagay na nasasarapan tayo. Sa ginagawa, na kapag nasisiyan tayo sa ginagawa, hindi natin naalalang napapahamak tayo. Di po ba? Kaya pinagsusumakitan, pinagsusumikapan ko pong huwag ako magbilang katauhan sapagkat yaon ang kahinaan natin. Bakit po? Nung panahong hindi ako ganito, alam ko nang bawal na bawal sa akin yung mga ganun eh. Dahil wala akong pagtitimpi, hindi ko kayang pigilin ng sarili ko. Katulad halimbawa ng butong pakwan, ano po? Lagi ako nagkaka-infection. Lagi akong mayroong mga sasabihin na kristal-kristal. Eh, saan ba nagmumula yan? Sa kinakain. Ano po? At tamad ka pang uminom. Napakatamad uminom. Bakit? Sapagkat di natin alam na masama yun, pero hinahatulan tayo. Sinasabi, magiinom ka eka. Uminom ka eka ng ganito. Eh, ugali mo naman, sundin ang sarili mo. Kakatamad eka ang uminom, nakakasuka. Para eka nabubunsol ako, para eka ganyan. Eh, kain ka ng kain. Kain ka ng butong pakwan, kain ka ng cornic. Pinagsasabay-sabay mo pa, masarap sa bibig. Tunay nga, mani. Yan po ang kahinaan natin, karupukan. Sa lalaki naman, ano? Inom. Iinom. Alam ng bawal. Kaya ito ang napakahirap gamutin sa tao, yung pagtitimpi ng sarili. Ang pananaw ko po doon, wag lamang kayong magagalit. Sabi ko nga sa aking anak, hindi ka ako yan kabaitan, katangahan. Bakit? Pang-uto, kauto-uto. Uto-uto ka sa sarili mo. Alam mong bawal, dahil pakikisama, pakikiisa.
Aba, gusto mo, nawawaglit na sa isip mo. Anong silbi ng bait mo? Wala kang silbi sa bait mo kapag yung bait mo, hindi mo naalala yung sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Na walang pinagkaiba sa mga tumataas ang presyon, sinabi ng bawal yan, bawal yun, bawal kang sobrang magagalit ka, napapagod, sige ka pa rin, sige. Pag tumaas naman ang presyon, lalong nagagalit, bakit tumaas ang presyon? Oh, sa mga inuubo, mga may allergy, yung mga may skin asthma, maraming mga bawal na sana naman pag halimbawa ay nagkasakit matibay din, matapang din ang loob, paano kung hindi naman din? Yun eh. Pero kung pag ninilayan mo, oo nga naman, isinilang kang walang laman ng tiyan mo. Ito pa po, para makaunawa kayo sa Espiritu. At yung mga sumunod kung gusto. Yung ayaw, nasa sa inyo. Ngunit ito po ang dinaratal sa akin. Yung makinig, salamat. Yung hindi makinig, salamat. Kailangan palang pigilin mo sarili mo Sapagkat nung isinilang ka, walang laman ng tiyan mo. Wala. Kaya dinaan ka muna ng Ama sa tubig-tubig, suso, gatas. At nang tumitibay ng bituka mo, nilalamnan mo na ng pagkain, kumakain ka na. Ngayon, nakasanayan mo yung malakas na pagkain. Pag nagpahina ka ng pagkain mo, hindi kaya ng sikmura mo. Sanay ka sa malakas kumain, kaya hirap ka ngayong magkontrol. Pag naman mahina kang kumain at biglang lumakas ka sa pagkain, mahirap din. Kaya dapat pala nasa tama lang. Ngayon, tamang binigay ng Ama ang lahat ng pagkain. Subalit, hindi niya sinabing lahat ay lantakan mo, kainin mo. Kundi, kung pumunta ka sa handaan, ang putahe 10, kung gusto mo lahat tikman yan, papira-piraso, hindi yung samol, kuha. O, habang gusto mo, talagang masarap lahat yan Lalo na ngayon yung ingredient na nilalagay, talagang pampasarap. Ang tanong, pampasarap sa bibig, pampahirap sa katawan. Bakit, mga mahal? Saan ba nagmumula yung kolesterol? Mga bad cholesterol. Yung mapag-isip ka na nga. Yung bang magagalitin ka na nga. Stress ka na nga. Over-fatigue ka pa. Over-depression ka pa. Pagkatapos overkain ka pa. Sino may kasalanan? Yun. Yun pala ang kayang timpiin ng Diyos na kahit na napakasasarap ng nakaharap sa'yo, ay kaya mong pigilin dahil naalala mo, pagkatapos ko kayang kinain ito, ako rin naman ang sarapan ng bibig ko, ang tiyan ko na may nahirapan. Ang isip ko na may mahirapan. Ganun po yun na walang pinagkaiba dun sa matakaw, sa saklong, sa lupa, nung may gumagapas pa. Matakaw, sakita. Dahil habang marami kang ginagapas, marami kang saklong, marami kang hunos na tinatawag. Pagkatapos uupo sa isang tabi ng pilapil. Sabi niya, di na makahinga sa pagod. Uupo sandali. Na pagkatapos namang nakita, pagkatapos umani, daming hunos. Pupunta sa alak, iinom, mapupuyat. Nasaan ang halaga ng pinagal mong katawan? Nasaan yung sinaklong mo na gusto mo'y makamkam, malaki ang kita mo? Tinapon mo naman sa walang kahulugan at kabuluhan. Na walang pinagkaiba sa mga nagde-driver. Mga driver, huwag naman kayo magagalit. Sapagkat dito papasok na kung kilala mo ang Diyos, mapagtatanto mo lahat ito, mapagninilayan mo. Mahal ka niya Mahal ka. Kaya nga binibigyan ka niya ng pamamaraang tama at huwag sa sarili mong pamamaraan. Huwag sa sarili mong pag-iisip at kalooban.
Nagmamaneho ka. Sugod, sige. Ragkada ka sa daan. Gusto mo lahat ng pasahero, makamkam mo. Pagkatapos mo naman, saan ka tutungo? Saan? Alam ng mga driver yan. Kung saan sila nagtutungo kumisan. Nasaan ngayon yung kinita mo? Bandang huli, may sakit silang nakakadiri. Nasaan ang kinita? Bakit ito nasasabi sa inyo? Bilang apo kunsing, walang alam, walang kaalaman, walang karunungan. Subalit sa wala ninyong kaalaman at wala rin ninyong kamalayan, sa dakong ito, marami na ang mga ginagamot na wala kayong alam sa sakit, sa hilig. Saan ngayon, kapag nandyan na yung sakit mo, nakuha mo yan, saan mo nakuha? Nagpapakasakit ka, nagpapakahirap ka, sulong, panandalian lang aliw. Iyaan ngayon ang pinipigil ng Ama, tinitimpi ng Ama sa tao na kung nasa Kanya ka, kaya mong timpiin. O sulong, halimbawa, nagalit ka sa kapwa mo, galit na galit ka, pinerhisyo mo. Pag ikaw naman ang pinerhisyo ng Ama, nakaganti na yung kapwa mo na hindi nakaganti sa'yo. Ano ngayon ang natasap mo? Di ba parehas lang? Namerhisyo ka, piperhisyohin ka rin. Nasaan ngayon ang nakaganti? Hindi ba't ang Amang saksi sa lahat ng nagaganap? Kaya anumang maling ginawa, sigurado, dulot nito'y hindi maganda. Ngunit anumang mabuting ginawa mo, may mabuting gantimpala sa'yo. Yaon ang ibig tukuyin ng Ama, na kung makikita ninyo at mababati ninyong lahat, o sulong, nagpakapagal kang maglingkod, lingkod ka ng lingkod araw-araw, hindi naman nababago yung ginagawa mo. Nandun pa rin yung pag-uugaling. Ang usapan, halimbawa ang usapan, sa pinagpulungan, dapat kung ano lang yung pinag-usapan, yun lang ang ibabahagi mo sa kapwa mo. Sapagkat yung mga wala doon at mahihina ang espiritu at di nila naunawaan, maring magdulot ng hindi maganda sa isip nila. Bakit agad ay nababahagi? Na kapag nagkaroon ng alingas-ngas ngayon, ito ngayon ang nagiging isang usapin na hindi ngayon maputol-putol at nagiging daan ng hidwaan. Saan ngayon nagmula na naman yan? Sa kawalan na naman ang pakikipagtutosama at pagtitimpi ng sarili. Suriin ninyo, mga mahal ko, lahat ng nagaganap sa buhay ng tao dahil na rin sa Kanya, hindi dahil sa Ama. Ang hindi lamang gusto ng tao ay magkasakit. Ngunit kung magkamisan, hindi lahat ng sakit ay kaloob na ito'y tinakdang maging sakit mo, kundi ang sakit na kumisan, tao rin ang humahanap. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang mga nagpapakatotoo, patuloy na nilalayo't ninanasang makipagtotoo at may sambit ang lahat ng nararapat na nais ng Ama. Subalit, paano ang mga umaayaw? At kung patuloy na gayon ang kaganapan, sino ang sinisisi ng tao? Ang Ama? O kapwa-tao? O sarili? Dapat wala kasama dyan ang Ama, kundi sarili o kapwa-tao. Subalit ikaw, kung batid mong may kaisipan, bigay mo sa Ama ang lahat upang patatagin ka niya sa anumang bawal, sa anumang di dapat, ay maibigay niya sa iyong isip na maliwanag na masabi mo sa sarili mo, bawal lang magchismis, hindi dapat. Bawal ang magbahagi na hindi dapat. Ako rin ang mapipinsala, ako rin ang mapiperisyo, ako rin ang mahirapan kung ako pinagmulan. Bawal kong gawin ito, mahirap. Sapagkat hindi nararapat, ako rin masasaktan, ako rin ang mahirapan. Hindi ko dapat tunguhan yon, ako rin ang mapapagod, ako rin ang masasaktan. Dapat lahat ng ito
ay napagninilayan ng tao at ito'y mapagninilayan lamang kapag nasa Diyos, Espiritu ang tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Ang bumaba ay hindi nakita kung papaano pumasok sa tiyan ng ina, ngunit nakita ng tao kung paano linuwal upang maging ganap ang pagkatao. At ang muling pag-akyat ay walang nakasilay hanggang sa muli bumaba. Kung papaano'y nakababa at patuloy na nakababa na hindi nasisilayan ang tao sa lupa, naway patuloy niyong apuhapin ang tunay na bumaba upang patuloy niyong makilala ang hindi niyo nakikitang bumababa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At kay sarap sa piling ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, niloob man niya na kung ikaw ay subukan ng katatagan, kapag siyang tuwirang tinanggap mo, mapananaig niya ang sa kanya sa iyong katauhan. Kaya't sisigla na di mo namamalayan, nagagalak ka man din bilang kanyang anak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ay, kung hindi po totoo ang Diyos at hindi siya buhay, talagang, ano po? O sige po, may tanong po ako. Sinong tao yung habang ginagawa niya yung gusto niya, naalala niya yung magiging dulot sa kanya nun? Meron po ba? Taas nyo nga ang kamay na habang ginagawa niya, naalala niya yung dulot na yun sa kanya. Kung naaalala po, dapat di ginawa. Ano? Tama po ba? Kaya napakahalaga palang tanggapin natin ang banal na Espiritu upang siyang magpigil sa iyong sarili na magsabing, anak, huwag mong gagawin yan. Anak, huwag kang tutungo doon. Anak, huwag mong kakainin yan. Anak, huwag mong inumin yan. Anak, magpahinga ka na. Kailangan mong pahinga ang katawan mo. Anak, matulog ka. Anak, bibigyan kita ng kapahingahan. Kung wala ngang Diyos na ganito ang pangungusap at di makapangungusap, paano ka lalakas bilang kanyang anak? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? At kung minsan maniwala kayo sa hindi, malakas ang isip ng tao. Kapag halimbawa inisip mo, kahit sa tubig lang ay lalakas ka, magaganap sa buhay mo yun. Kahit sa tubig lang, sisigla ka, lalakas ka, magaganap sa buhay mo yun. At kapag sa isip mo naman, yung gamot na yon ang makagagaling sa'yo, habang hindi mo naiinom yon, hindi ka gagaling. Sapagkat yun ang nasa isip mo, nakaset doon ang isip mo. Subukan mo kapag nainom mo na yon, dahil sa pananampalataya mo, nawawala. Kung gagaling ka pa at mabubuhay ka. Buhay ba ang Diyos? Yaon po ang pawang katotohanan na kung sa sarili nyo ay magkakaroon kayo ng eksperimento, magkakaroon ng conclusion ang mga tanong nyo, masasagot kayo ng Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Totoong totoo, mga minamahal, sa isip lamang ang takot, ang galit, at sa puso ang pagdaramdam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Ay, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tingnan nyo nga po, ano? Ako ay lubos nga po kami na Manila, dumalaw kami sa kapatid na may karamdaman. Ay, isipin nyo po nang kami kumakain kung kailan ko iniiwas yung aking ngipin na nakapasta na umuuga. Yung pamandin, doon pamandin tumama ang aking kinagat. Kaya kung napapansin nyo, pag nasa pagkatawa ko ay
maano akong magsalita dahil ubo-uga. Nawala yung pasta at lalong nasaktan. Gusto ko na nga bunutin mag-isa eh. Pero sabi ko sa ama, baka po pwedeng itanim mo pa uli para hindi ako bungi. At tingnan niyo po, noong mga unang mga araw, walang panggamot ang Diyos, kundi ihip, haplos sa katauhan ko po na ginamit. Walang dahon-dahon, tubig lang, ihip. Ang gaganda ng ngipin ko, ang titibay. Ilang taon ang lumipas, meron akong umusos. Sabi ko, Panginoon, naalala ko po ngayon yung sinabi ng lolo ko, yung Persa. Tinanong ko sa Panginoon, ba't po niloob niyong mangyari ito sa akin? Yung po pala eh, hindi dapat. Anak, sinubukan lang kita. Kung hanggang kailan at hanggang saan mo tutugunin at susundin ang nakabubuti sa iyong kapwa at hindi ang sarili mo ang aalalahanin. Mahirap ano po? Sapagkat hindi naman lahat ng nakaranas sa iyo ng kabutihan ay pinahalagahan yon. Pagkatapos sarili mo si sakripisyo mo. At hiniling ko po sa kanya na, Panginoon, pwede po bang wala ng ihip? Subalit, pag minsan dinaratal pa rin niya. At saka totoo lang po ayoko namang umihip, sabi ko. At ang tanong ko noon minsan tanong ko, ayoko po, baka mamaya, tulad halimbawa, mayroong pasyente na hindi pa nga ako nakatututbrush nun eh. Yung bago pa po ako, ito dinatal. Ay, ayoko ka ako. Hindi pa ako Alam niyo po, sagot ng pasyente, hindi po bali. Sabi niya, hindi po bali. Doon ako nahiwagaan ng sagot ang sabi ng pasyente. Mama, binata po yun. Sinabi ng nanay niya sa akin, ng mama niya. Sabi ni Apo Kunching, di pa siya nagtututbrush. Ba't amoy bulaklak po ng sampagita yung hininga niya? Doon po lumabas ngayon yung paghatol niyang pasubali ko, anak. Kaya ako ginanap yun, pinatupad, sapagkat gagamitin ko ang bulaklak ng sampagita sa mata. Ako po ba'y may karunungan at kaalaman? Wala. At dumating ang pagkakataon na ang mga hinahatol niya hindi ko naman po alam yun dahil ako hindi na sinauna noon. Dahil nung magkaroon po ako ng anak, makadoktor na tayo, di po ba? Dahil takot ka Kaya sipon lang tumatakbo ka na sa doktor. Pinakita po yung may papel soswa, pinakita yung esensya maribilyosa, pinalanghap pa sa akin. Kaya yan po ang mga gamot nung una na pinababatid sa akin. At yung mga aksibal na yan. Kasalanan ko po ba kung maghatol ako ng aksibal? Pero hindi ko po pinupersa kung sino po ang may gusto. Dahil ako po mismo ay nagpapatak din ako sa sarili ko Bakit? Pinaliwanag niya yan kung saan at papano, pero hindi ko pwedeng i-discuss sa inyo. Dahil hindi lahat ay makakaunawa. Kapag sinabi kong ganito, baka sabihin, hindi na tayo bibili ng gamot. Yun din ka pala yung gamot. Ayaw ko po. Sapagkat, alam niyo po ba, lahat ng kaparaanan binibigay ng Ama at hindi niyo mapagninilayan kapag wala kayo sa Espiritu. Totoong-totoo. Niloob din ng Ama na maraming matuklas ang gamot, maraming gamot na gamitin. Paano po kung walang drugstore? Sino po ang maghahanap buhay kung halimbawa ang trabaho ng anak nyo sa drugstore, tindera. Kung walang drugstore, may kita ba anak nyo? At kung wala namang mga gamot na natutuklas, paano po? Ang dami pong magugutom. Walang mga laboratory, walang mga kumpanya. Kaya yung lahat ng yan, pag-control na lang ang kailangan. Sapagkat niloob ng Ama, na maganap yan, ngunit ikaw, huwag mong abusuhin ang kaloob niyang pagpaparaya. Halimbawa,
Niloob niya kung walang mga soft drinks na yan, kung walang mga juice na natutuklasan na yan, maraming walang trabaho. Ngunit nang dahil sa mga soft drinks na yan, nakapagtitinda, dealer ka, tindera ka, factory ka, kumpanya ka ng soft drinks, doon pa lang sa kumpanya, marami nang nabubuhay, kanya-kanyang departamento, kanya-kanyang mga katungkulan. Yung pinasusweldo nun, anak ng ama. Hanggang sa lumabas na ito sa labas, mga outlet na. Kung di loloobin ng ama yan, maraming gutom. Subalit, alam niyo po ba ang sinabi ng ama? Huwag abusado. Kaya ang tao po pangmumog na lang ang soft drinks Kung minsan, mi at mi ay soft drinks na lang. Tama po ba? At yung mga ginagamit na mula sa nilikha rin ng ama. Kung wala pong mga gatas sa mga hayop, walang makukuhang gatas, walang iinumin, walang kakainin. Sa factory ng gatas, maraming trabahador. Habang dinideliver, marami rin makikinabang, mga tindera, mga taong nagtatrabaho. Ganyan kumilos ang ama. Napakalawak ng kanyang karunungan. Ngunit alam niyo po ba ang sinasabi niya? Yung kalabisan na hindi nararapat. Kaya kung ikay taong sumusunod lang sa kanya na tamang-tama lang, walang masama. Katulad ng pananamit. Kung walang mga factory ng mga tela, kumusta ang mga nagtatrabaho sa tela? At ang mga tindera, kumusta, may titinda ba? Kikita ba naman kung walang bibili ng tela? Kabait ng ama. Napakabuti niya. Hindi niyo po ba nasusuri? Binaybay niya at binabaybay niya. May mga pamamaraan siya para makakain ka, para makapagtrabaho ka. Ano lamang ang ayaw niya? Ang labis. May mga taong sinasamantala, mapagsamantala sa kapwa-tao. Sapagkat ang kasamantalahan at pananamantala ay pang-tao lamang. Subalit ang pakikipagtotoo at katapatan sa Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya wika nga, gamot man, mga bitamina man, kapag labis ay masama. Kapag kulang, hindi pa akma. Kaya yung mga antibiotic, pag pinainom, hindi baga may tamang araw na sinasabi, uminom ka hanggang ganito. Yung mga sinasaksak, may tamang volume, may tamang gram. Yung mga iniinom, may tamang dosage. Tama po ba? Milligram. Hindi ngayon gamot yan, alam mo, may milligram. Lalo na sa bata. Ayon sa resistensya ng bata na pinaiinom yan. Hindi maaring kapag nakainom yung anak ni Pedro, yun din ang sakit niya, ganun din ang sakit ng anak mo, hindi pala sila parehas na resistensya. Mga mahal, magnilay kayo at magbulay. Karampot na bahagi lamang ito para iulat sa inyo ang tama at totoo, ngunit nasa sa inyo. Kung papagnilayan ninyo, ganyan kabuti ang Ama, kaya binigay niya ang Espiritu niya upang lahat mapagtanto mo, mapagnilayan mo, at kayang pigilin mo ang sarili mo. Na kung lumalabis ka sa anumang bagay na ginagawa mo, nagtatrabaho ka, gumagawa ka, alalahanin mo, isa lang ang buhay mo. Isa lang ang katawan mo. Nagmimithi kang umasenso, umunlad ang buhay mo sa masamang paraan, doon mo hinukuha, alalahanin mo ang masamang pinagmulan at masamang kaparaanan, may dulot na di mainam. Kaya't kung lahat ng gagawin ng tao ay sa patnubay ng Espiritu at katotohanan ng taglay, walang lalabis, walang kukulang, kundi lahat ay pantay sa kalooban ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Nawa
napagbulay-bulay ninyo at napagnilayan ang lahat ng tinuran upang sa diwat kaisipan ninyo maganap ang kayo'y magnilay sa lahat ng bagay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya mula sa bilang kung inyong pagninilayan yung binahagi ni Berhel sa panyulang ng dahil sa pananampalataya naganap ang nakadama ng kagalingan. Sa makatwid, pumasok na yung hiwaga at himala ng Ama na kung ang Espiritu Santo ang tatanggapin mo, tao, may magaganap na mabuti sa buhay mo. Kaya mula sa mga bilang, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain at mainom, ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Ganyan ang tao. Sadyang nakakasawa ang mga pagkain. Ngunit bakit ang kasalanan ayaw kasawaan ng tao? Dahil dito, sila'y pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi mamamatay. Sa makatwid, kung tunay kang nagtitiwala at naniniwala sa Ama, ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan ang siyang iyong tingalain at patuloy mong pagtiwalaan. Sapagkat ang lahat ay kaya niyang gawin. Ano ang naging kapangyarihan ng tansong ito na tumingala ka lang ay hindi ka na mamamatay kapag kinagat ka ng ahas? Sa makatwid, ang kapangyarihan ng Ama kapag tiningala mo siya, tunay na mabibigay niya sa iyo ang buhay mo, tao. Buhay ba ang Diyos? Katotohanan, mga minamahal, makamandag ang masama. Subalit, may makapangyarihang kataas-taasan. Tingalain mo siya at hanapin mo, damhin mo at paniwalaan. Anumang makamandag na makalalason sa buhay mo, kaya niyang pigilin, kaya niyang tutulan. Yaon ang kanyang espiritu ang magpipigil at magtitimpi upang di ka malason sa sarili mong pagmimithi. Makabigay sa iyo, makapagdulot sa iyo ng hindi mabuti. Inyong pagnilayan, mga mahal, sa inyong lalamunan, itong ngalangala ninyo. Wala man kayong depresya o karamdaman. Kapag ginusto ng Ama na pangatihin ang tagiliran ng inyong ngalangala,
lalagkit ang laway nyo, mapapaubo kayo. Bakit niloob kay Constancia ito na maganap? At pagkatapos ay mapapaluhang mata nyo. Ano ba ang ibig kong ituran? Tao, lagi mong tatandaan. Ano man ang niloob kong maganap sa iyo, kung mabuti, para suriin mo, patuloy mong hanapin at tupdin. At kung hindi nakabubuti, alalahanin mo, sang iglap ko lang gawin, tulad ng lalamunan mo, na maaari kong palagkitin ang iyong laway at paubuhin sa sarili mong sakit na nararamdaman, luluha ang iyong mga mata. Kung minsan, hindi naalala ng tao na sa gawarin niya, doon rin mahirapan, doon rin masasaktan. Subalit nandyan ang Ama para pawiin niya yung nararamdaman, para alisin niya yung nararamdaman na hindi dapat, na hindi marapat, kung titingala ka sa tuwina at hahanapin mo ang kakukulan para sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahanang, nekkaramenayahanang, nekkaramenayahanang. Ay, buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, pinakita ng Panginoon at talaga namang napatotohanan niya kapag nasa Espiritu ka, hindi ka nagugutom eh. Kaya hindi mo kailangan ng maraming pagkain. Kaya hindi mo kailangan ng maraming pera. Para kay mabusog, para kay masyan, para kay kumain. Bakit po? Nung bago po ako, wala akong kinakain kundi isang nilagang saging na saba. Tubig lang. Kahit saan kami magpunta, isang tinapay, tubig lang. Wala na. Hindi po niya ako ginugutom. At hinihiling ko nga po ngayon magbalik yun Pero bakit ang lakas? Nung panahon na yun, puyat, tungod doon, tungod dyan, tubig lang, isang tinapay. At nang pinakakain, halimbawa, pinakain ka, kapirasong isda, sabaw lang, busog na busog, wala kang ganang kumain sa mga nakikita mo na yan. Pinaranas po yun ng Diyos, na gusto ko ngayon ay maibalik. Nasabi ko nga ay, mas masarap pa yung di kumakain, tsagabal pa yung laging kain ng kain. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po minisahe ito? Pag-aralan po ninyo ang mensahe ng mga Israelita. Nagreklamo kay Moises, wala na silang makain. Dahil sa pagkain, naparusahan sila. Sawang-sawa na daw sila sa kinakain nilang mana at pugo. Na kung di daw sila umalis sa Ehipto, sa mga kasamahan nilang taga-Ehipto, mga Ehipsyo, dapat kahit daw nahihirapan sila doon, kumakain sila ng masarap. Yan ang tao. Yan ang tao. Kumisan kahit hirap na hirap, basta makakain lang ng masarap. Kahit nagpaapaalipin. Hindi niya naman alam, sobrang pagod niya, makakain lang ng masarap, wala rin. Dahil pagod na yung katawan niya. At kung di ka naman inom ng inom, masarap lang. Bibig lang ito bibig lang. Sarap lang ng bibig. Lagi niyo pong tatandaan, talaga napakamakasalanan ng bibig. Bakit po? Hinahanap ng bibig na ito ang masasarap. Ang mga iniinom, ang mga kinakain. At sa bibig din ito, nagmumula ang sanga-sangang salita. Kaya napakamakasalanan ng bibig. Kaya ito ang gustong punggusin ng Ama na ipinid na kung maaari ay matapos na ang ganong pag-uugali ng tao. Yung sobrang pagnanasa ng bibig. Sobrang salita, hindi tama. Kulang sa salita, hindi tama. Katamtaman lang ang dapat. Sobrang kain, hindi tama. Huwag kumain, hindi tama. Kung wala ka sa Espiritu,
mamamatay ka sa gutom. Ngunit, subukan po ninyo, kapag naka-espiritu kayo, at taglay niyo ang banal na espiritu, at di ang masamang espiritu, aba, tubig, inom, tubig, inom, ihi, inom, ihi, inom. Tingnan niyo po, kung gutumin ka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakahirap sundin bilang tao. Kaya nga kailangan ng banal na espiritu upang ang mahirap para sa iyo mapagaan ng Diyos na yung kinilala at tinanggap. Sumainyo ang kapayapaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahit ka na. Ito po dinaratan. Sadyang ang kay hirap. Hirap na hirap ang Ama sa mga anak niyang hindi pare-pares ang isip at kalooban. Sa isang kapulungan man, kapag hindi pare-parehas ang kagustuhan at kaisipan ng mga anak ng Ama, tunay na mahihirapan yung mga nag-iisip ng mabuti, nagnanasa ng kabutihan. Samantalang yung mga hindi naman totoo at hindi tapat, na hindi nila kayang tuparin ang layunin ng Ama, na hindi nila masunod ang kalooban ng Ama, ikaw na nagpapakatapat ang mahihirapan. Kaya sabi ko nga sa Ama, Ama, nung sinabi mo po sa akin na maglingkod ako, magtatagumpay ka, di mo man sinabi na ganito magiging gampanin ko. Akala ko po noon, mangaral lang sa ilan-ilan, manggamot lang sa ilan-ilan. Ang saya ko, pagkatapos ko naglingkod, mahihiga ako. Diyos ko, napakasarap, sabi ko. Napakasarap sa piling mo, ang sarap mong paglingkuran. At nang araw-araw, taon-taon umuusad, dumadami ang mga tagasunod, ang mga ngasiwa, doon na pumasok ang iba't iba. Sapagkat hindi pare-parehas ang damdamin. Hindi pare-parehas ang isip. May mga ang palagay nila'y tama. Ngunit sa Diyos hindi tama. May mga ang palagay nila'y totoo. Ngunit sa Ama'y hindi totoo. Alam niyo po, minsan sabi ko, bakit nga ba ako nagpapakahirap na ganito? Pwede naman akong mag-isa na lang. Para tahimik. Wala nang sinasalang-alang. Kung 20 may sinabi, sangayon sa isa, labag naman sa iba. Ang hirap. Kala ng iba, gustong-gusto nilang mga siwa. Alam niyo po, kung papantayin lang ng Ama, ako na lang tagasunod. Kung parehas lang ang tatamasahin, tagasunod na lang ako. Napayapa, tahimik, wala kang maraming. Kung minsan nananahimik ka, wala kang alam, di mo inaalam. Sapagkat gusto mo payapa, tahimik. Magpapahatid si Pedro at si Juan. Ganito at ganyan. Si Juan at si Petra. Ang hirap. Ang hirap balansihin. Napakahirap balansihin ang tao. Kapag pinairan nila, damdamin nila ang pagkatao. Damdamin na nasasaktan, nahirapan. Pateka, ganun si Apo. Ba't pinanigan yun? Ba't ito hindi? Ano ba ikamali natin dun? Mahirap. Mga kapatid,
Masarap pong maglingkod eh. Kung hindi po ako nasisiyahan at nasasarapan, ayoko na. Kasi sabi nga, Panginoon, kung ngayon po kaya ako magsimulang maghanap buhay, ibabalik mo yung aking hanap buhay. Pero ayoko namang mandaya ng sarili ko. Ayaw ko pong dayain ang sarili ko dahil natatakot ako sa iyo. Ayaw ko pong tumigil dahil masaya ako sa nagaganap na kapag may pinagaling ka, nag-uumapaw ang galak sa puso ko. Kapag may nagbabago, tumatawag, salamat po sa mensahe, napakaganda. May nagte-text, salamat po sa mensahe, napakaganda. Mayroon namang kung sino pa mga lingkod, kapangit ka ng mensahe. Pinatamaan na naman ako. Bakit ganun? Kaya mas mabuti pa yung mga walang alam eh. Kapag ka nakadama, ang sarap ng pakiramdam nila. Kaya alam niyo po ba kung ba't sinambit ko ito? Dapat, para nang sa gayon magkaisa at maging totoo, tagasunod, lingkod, pasyente, kung ano po yung pandamang dapat ay nasa sa inyo, na bahagi ng Ama, yun ang mabuhay. Huwag ang sarili, huwag ang kalooban. Sapagkat sa totoo lang, kung bilang tao, ayoko maglingkod ngayong araw na ito eh. Puyat ako eh. Pero, hindi kayang tutulan ng sarili ko. Sapagkat ang paniniwala ko at pananalig ko sa Ama, habang naglilingkod ako sa Kanya, inaaliw niya ako, hindi man ako makatulog, masaya pa rin ako. Sana ganun din po kayo. Sana ganyan po kayo. Yan po ang sikreto. Para magliwanag ang isip nyo. Para hindi kayo manghinawa, para hindi kayo magsawa sa paglilingkod. Maging totoo po tapat. Hindi po eh. Hindi po ganyan ang nagaganap. Kung minsan, ilang araw wala. Pagdating dito, di man totoong nakikinig ng mensahe. Pinakikinggan yung kapwa, tinitingnan yung kapwa, tapos magsasarvey. Huwag po ganon. Wala po kayong mapapala kung ganon. Wala kayong makakamtan kung ganon. Walang-wala. Meron naman. Ayaw niyang ganon, pero ginagawa niya. Halimbawa, katulad sa awit, baluktot man yan, dahil nagpupuri ka sa Ama, at kasama ka sa nagpupuri, ituloy mo pa rin yung inaawit mo, huwag kang titigil. Sapagkat yung mga hindi naman marunong sumuri ng kanta, hindi naman nila alam yun eh. Sapagkat sa oras na nagpupuri sila sa Ama, ang nararamdaman nila, yung mga nagpapakatotoo ay napakasaya. Kaya hindi na sinusuri ko yung tinig. Eh, mayroon pong mas mga nagmamagaling, sasabihin eh, kung eka, titigil. Huwag kang tumigil. Idiretso nyo yung pag-awit. Diretso pa rin. Kahit bali-baliko sa palagay nyo. Ngunit kung puso ang pinagmulan at maganda ang kalooban, tuwang-tuwang amang nakikinig dyan. Buhay ba ang Ama? Hindi lang po sa mga awit, hindi lang sa mga awit, kahit sa inyong mga naririto. Huwag nyo ikahiyaan po ang boses nyo, sapagkat ang tinig nyo ay biyaya na habang nakapagsasalita kayo at habang kayo'y nangungusap para sa Ama, tuwang-tuwa kayo. Pati puso nyo, nararamdaman nyo yun, higit siyang natutuwa. Buhay ba ang Diyos? Para matapos ang usapin, ay huwag mapanuri, suriin mo muna sarili mo. Baguhin muna ang sarili. Ako naman po, ayoko namamahiya. Kaya hanggat mari, sasabihin ko, Panginoon, bahala ka na magpadaba sa Kanya. Alam naman niya yung totoo at hindi. Kung tunay siyang totoo sa iyo, hindi dapat alam niya. Ito po'y pangkalahatan. Tagasunod, lingkod, pasyente,
hindi na po kailangan sabihin. Ngunit kapag nangusap, pangkabuuan, kung may pandama ka at pangunawa at tunay kang sumasa Ama at kilala mo ang Ama, ikaw mismong magtuturo sa sarili mo, babaguhin ko ito. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May mga tao namang pag binibigyan ng karapatan ay umaabuso. Ang sabi ng Ama, habang binibigyan ka ng karapatan, lalo kang magpakababa ka sa kapwa mo. Sapagkat lalo mong padama ang mapalad ka na ikaw ang binigyan karapatan, kaya mahalin mo rin ang kapwa mo. Subalit huwag kang mag-astang magaling, mayabang, na nilalait mo naman yung kapwa mo. Huwag ganun. At ang tunay na nasa Ama, eto po ang tunay na nasa Ama, paniwalaan nyo't hindi, at buksan yung banal na aklat. Ang nasa Ama at tunay na ang Ama ang nasa Kanya. Alam mo na nga mali ang kapwa mo eh. Pero sa isip at damdamin mo pa, hindi mo kayang sabihin sa Kanya sapagkat alam mo, masasaktan siya. Kaya hahanap ka ng kaparaanan kung paano mo ito sasabihin. Meron namang tao, kunwari nangangaral, kunwari nagsasalita, apakagaling. Pero sarili, hindi mapigil. Basta umiringkada si isip, pati bibig umaaringkada. Buhay ba nga ma? Huwag po ganon. Huwag ganon. Kailangan may paglilimi. Sapagkat napakasarap yung bawat araw na paglingkuran mo ang kapwa mo, ang Diyos ang pinasasaya mo, hindi sarili mo. At habang pinasasaya mo siya, pati sarili mo'y naaaliw. Kaya pumapasok yung dating ikaw, hindi mo kayang dinaranas mo nung makilala mo tanggapin siya, natapos ang pagluha mo. Miya't miya, konti, luha, salita, luha. Para kang kawawa, para kang kinakawawa, di na kayo magiging mahabagin sa sarili nyo. Tandaan po ninyo yan. Kapag nasa inyo na ang Panginoon, hindi na kayo maawa sa sarili nyo sapagkat alam nyo siyang kakampi nyo. Sapagkat alam nyo, nasa sa inyo siya. Yan ang banal na Espiritu na pinaghahari sa tao na kung nasa sa inyo, kayong lahat, madarama ninyo ganito. May pagmamahal at katapatan sa puso nyo. Mahal na mahal ko kayo. Itong di mawala-wala sa tao. Yung bang kunwari hindi alam at kunwari di naalaman. Alam mo ba, Eka? Eka. Wala Ekang kwenta yung naging gano'n, Eka. Naku, Eka. Eka si gano'n doon, si Blanc, Eka. Hindi dapat. Hindi dapat. Kaya mga mahal, para manahan po ang Ama at makapanahan siya sa inyong katauhan, walang magaling na tao at walang magaling dapat, kundi siyang tunay na magaling na dapat niyong tanggapin. Kung may pandinig kayo, nakarinig kayo, at kung gusto ninyong tumanggap, kayo rin na masisiyahan. Sapagkat kung bilang tao, hindi ito mayahayag. At kung bilang tao, sino si Constancia para kayo'y ulatan at pangaralan? Wala. Wala siyang gagawin. Kayo'y aralan, ulatan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Pinakamahirap kapag isang mangangaral ka, pinagsusamakitan mo sa bawat paligid mo, sa iyong sarili, ay gawin mong tama ka. Upang sa gayon, hindi mapulaan ng Diyos na sumasayo sa ginagawa mo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya't kung ito lamang ang tunay na magiging damdamin ng tao at isipan, patotoo, nasa kanila ang Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ano pa ugali ng tao? May resolba mo lang nga sa'yo, kahit makapagpahama ka ng kapwa mo. Huwag ganun. Kailangan, kung paano mo nire-resolve at gusto mong mahulagpusan ng sa'yo,
ganun din ang sa kapwa mo. Damay-damay, tulong-tulong. Ganun ang Ama, sapagkat yun ang Espiritu niya, mapagkalinga, mapagmahal, mapagparaya. Mga minamahal ko, naway natutunan ninyo ang layunin ng Ama at hangarin niya sa pamamatnubay ng kanyang Espiritu. Yan ang dahilan kung ba't ibinaba ang Hesukristo sa buhay ng tao. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat nika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Pilay man ang kamay o paa, kapag miat-miya yun ang napipilay, dudupok din yan. Buhay ba ang Ama? Kahit na mapagaling pa, lalo na kung matanda ka na, wala nang diferensya na masasabi pa sa'yo, kundi sasabihin ay marupok na buto mo. Kaya mag-ingat ka na. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kung matatanto lamang ng tao at tunay na masusuri ang gawain ito, sadyang kung tatanggapin nyo ang Ama at kikilalanin nyo, may gumagaling sa inyong lahat. Bagamat ang pisikal nyong karamdaman, di lahat ay nagsigaling. Kung tinanggap nyo at tatanggapin ang Ama, lahat kayo'y gagaling ang kaluluwa. At kung malakas ang inyong espiritu, pati katawan nyo'y lumalakas.
At kung tatatag ang inyong pagtitiwala at pananalig sa Ama, lahat kayo'y may wika nga ganansya mula sa Diyos na magrasya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. May tanong po ba kayo? Kumusta ka na? Ikaw naman ang makakakita niya na sa sarili mo. Kung ano nakakamtan mo. May nakakamtan ka ba? Kumbaga sa linugaw. Kumikita ba'y lugaw mo? Kumbaga sa linaga naman baka, lumalambot ba'y baka mo? Purihin mo ang Ama. Ang lahat ay talinghagang ginagamit kung kinakailangan at pinag-uukulan. Sapagkat upang patutuhanan, ang dakong ito ay di lamang tao ang inyong masdan at dapat pinagmamasdan, kundi ang dapat niyong pinakikinggan ay ang salitang namumutawi sa kanyang katauhan. Sapagkat di kayang habiin niya ng tao, hindi kayang kathang isip lamang yaan, sapagkat kung kathang isip, ito'y maaring magkamali. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Mga Kaps, ang gandang tingnan ng mga naka-uniforme. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Panginoon, dakilang walang kapantay siya. Taas mo nga pa mo. Yung isa. Nangunang pagka-stroke mo mabilis ang recovery mo no? Mabilis kang mabilis. Pangalawa, medyo mabilis-bilis din. Pangatlo, kumbaga sa napilay ka nga Kaya, laban, tibay lang. Ano? Dapat mangadi ka. Mangadi. Ito yung number 1, pangadi. Pangadi. Mangadi. Pangadi. Pangunahin, panalangin sa mga may karamdaman. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kapag nananalangin kayo, lagi kayo nananalangin, ibig sabihin hinahanap niyo ang Panginoon, dinadaman niyo siya. Kung puro lagok lang kayo ng lagok ng gamot wala man lang kayong gamot lang gusto niyo. Ang Diyos ayaw niyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga di kayo, ikaw ang kapampangan, mga di ko po. Mga di ko, mga di kayo. Eko, mampaliban, mga di. Mga di ko, ngan. Nanita. Madalas, maralas kong mga di. Eko, mga lingwan. Eko, balintanaw, balantone. Balamo itang balasena sa may Nano yayta? May bantilawan niya yung balasena, Sara, may siya. Di po ba? Parang sa tao rin, yung nabalintuna sa pananampalataya, parang, kaya na pa, violet. Kaya ni ka, lungog ka violet. Balintunaya naman pala, patse masakit siya. Digso na may subukan. Isa ka pang pakumpay. Kumusta na ka? Ginoo ka. Aligo na po talaga, Agyo. Makalambot na ako po talaga Biliro mo, pila na akong beses keng ka. Sige, Ana. Nung tutuki ka, nung agyo mong tukyan. Halben mo.
Uy na ako mambisang maminsala, ne. Kubisang magsalitang masanting. Sabihan daw, gyabang ne naman. Aliya ako pakayap keka. Pag yung kapilan, da ka papepakayap. Ala po ako napapagaling. Tatandaan po ninyo, wala pa akong pinagaling. Hindi ako nakapagpapagaling at wala akong mapapagaling at di ako nagpagaling. Buhay bang Diyos? Kaya, kung hindi naman sa Diyos na nagpapagaling, at kung hindi naman din sa Kanya, hindi rin ako susunod. Ano? Tingnan ko nga yung ayun, dito sa parte na ere. Kaya hindi pa pwedeng galaw-galawin yan. Ne? O baka nakaramdam ka ng maganda-ganda pinagagalaw mo na yan, hindi ko kasalanan yan pag ay nalihis na naman. Ano po? Halik kami mo halik kami mo totoo mo yung sasabihan ko. Pero hanapin, may subliya naman yan. Pero, binoka. May galaw-galawan, talayang bangkat. Di na may bangkat ken, bangay gagalaw ke, tampo ken Tsaka may tali. Diyan may bulong. Ken, babataya pa. Kung hindi napipilay, pag nalilisang-lisang rin, ang pilay, may fracture. May fracture, mayroong misalign. Mayroong, may Tagalogin na lang natin. May lumihis, may nabali, may lamat. Yun ang pilay, di ba? Pilay ang tawag doon, pilay pa rin. Pero mayroong pilay hangin na tinatawag. Di ba? Ano yung pilay hangin? Lamig lang yun. Nalamigan ng anumang parte na. Pero hindi pilay hangin. Ang tao lang nagsabi nun, pilay hangin. Ano nga ba yung tunay? Ang amang nakakabatid ng sugpungan, di ba? Pinatutuhanan din po niya sa akin Ito nga, nabaluktot nabaluktot, na hindi na naayunat, talagang hindi maayunat, parang may dumagaan na napakabigat. Subalit, salamat sa Ama. Siyam na araw niya akong hindi pinahakbang, nakahiga lang, nakapatong. Pero, pag lumalabas po dito, nakaupo, nagmimisahe. Ano ba kung pagtawanan ako? Ano ba kung sabihin nila, napilay ka. Ano ba? Kung mapilay ka rin. Kasimple lang. Hindi dahilan para hindi ka makapaglingkod dyan. Dahil gagamitin ka pa rin ng Diyos kapag gusto mong paggamit. Pero 3 araw, hindi niya ako pinagalaw. Para na sa gayon ay madiretso na. Kasi namisalain po ito Yung litid ko. At taglay ko ngayon to pag na-overpatig ang aking litid. Pag over na tayo, lakad. Kaya yung hindi na pwedeng katulad sa dati yung paghakbang mo sa hagdanan. Subalit, diyan pinakikita ng Diyos kapag naka-espiritu ka, abay, walang baluktot na tuhod, walang bumabaluktot na litid. Bakit? Sapagkat pinakikita niya, hindi naman ikaw ang gumagalaw doon, ginagamit lang niya yung paa mo. Kaya yun ang patutuo ng Diyos na kapag ginagamit ka, walang silbi yung pilay. Kaya, wag naman kayong mga pilay. Para na sabihin pilay po ako, kaya hindi ako nakapaglingkod Baka naman pilay ang pananampalataya nyo, kaya kulang kayo sa pagnanasa. Yun, maraming ganon, kulang sa pagnanasa. Kulang sapagkat pilay ang pananampalataya. Huwag kayong maging pilay, lumpo sa pananampalataya. Lagi kayong matikas, matibay, humakbang sa pagtitiwala sa Ama. Buhay ba ang Diyos?
Kaya sa inyo lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba kayo? May bukas pa. Mabait po kayo, no? Eh, naka-schedule po ako. Kakaya naman po, libre ako, tapos ako pa hihintayin. Ano po? Kaya, kasi pag nagsasalita, gumagalaw eh. Ay, mahirap pala yun. Tsaka hindi po ako makakain eh. Kinakain ko puro sabaw. Higup ka lang. Hindi ka makanguya. Pero napakabait ng Ama. Buhay na buhay siya. Kaya kayo po, patuloy kayong mabuhay sa pananampalataya. Tayo na po, mga minamahal.